God made the heavens, we know. God made the earth, we know. God made the ocean. Magandang araw sa inyo mga bata. Sa araw na ito, ang ating pag-aaralan at kwento ay magagaling sa 1 Kings, chapter 16, 29-17, at chapter 1-6. At mula dito, pagtutuunan natin ng pansin na ang Diyos ay maaaring gumawa ng mga hayop na gumawa ng mga pambihirang bagay. At para naman sa talata na ating kakabisaduhin, ito ay magmumula sa Job 12 verse 10. Panghuli, para sa mga layunin ng ating aralin, gagawin natin ang mga sumusunod. Una, isalaysay kung paano ay pinagkaloob ng Diyos kay Elijah ang kanyang pangunahing mga pangangailangan. Pangalawa, purihin ng Diyos sa kanyang kakayahang gumawa ng mga hayop na pwedeng gumawa ng mga pambihirang bagay. At pangatlo, at panghuli, piling magtiwala sa Diyos para sa kanilang buhay. God created, oh God created. God created, oh God created. Ay mga bata, tayo muli ay aawit sa Panginoon at ang title ng ating aawitin ay Happy All the Time. Yes. Sundan niyo muna ako ng inyong mga mata at tignan ang bawat action. Tapos mamaya sasabayan niyo na ako. Okay ba yun mga bata? Ito lang yun. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Since Jesus came to me and washed away my sin, I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Okay ba mga bata? Ngayon naman mga bata, sasamaan tayo ng inyong mga teacher sa pag-awit. Handa na ba kayo? Sabayan niyo na kami. Ready? Sing! I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Since Jesus came to me and washed away my sin. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Okay naman. Isa pa. Pero mabilis na. Kaya niyo ba yun mga bata? Sabayan niyo ulit kami. Ready? Sing! I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Since Jesus came to me and washed away my sin. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Oh, ang galing nyo! Paalam na! God created, oh God created. God created, oh God created. God created. Mga bata, tayo naman ngayon ay dumako sa panalangin. Tayo ay yumuko at pumikit. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpupulit nagpapasalamat Panginoon sa panibagong hapon Panginoon na inyong pinagkaloob sa amin. Dalangin ko po o Diyos na gabayan at tulungan niyo po ang mga guro na magtuturo at maglalahad Panginoon ng kwento mula sa Biblia. Lord, dalangin ko Panginoon na patuloy niyo pong hipuin ang mga puso ng mga bata na nakikinig sa amin sa hapong ito, Panginoon. At ito, Panginoon, ay maging daan para sila po ay lubusang makakilala sa inyo, Panginoon. At lumago sa kanilang pananampalataya. Gamitin niyo po, Panginoon, ang inyong mga salita para, Panginoon, maging pagpapala, Panginoon, sa mga buhay ng mga bata, Panginoon. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa sa hapong ito. Dalayan ko po, Panginoon, na tulungan niyo po sila na maintindihan ang inyong salita. Lord, salamat po sa pagkakataon ito. Salamat po, Panginoon, sa ginamit niyong time at mga resources, Panginoon, na aming nagagamit para, Panginoon, maabot, Panginoon, ang mga bata, Panginoon, kahit na sila ay nanonood online. Dalayan po namin, Panginoon, na basbasan niyo po, Panginoon, at ingatan ang aming programa sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. God created, oh God created. God created, oh God created. Magandang araw mga bata! O mga bata, meron ba kayong alam na hayop na gumawa ng pambihirang bagay para iligtas ang buhay ng mga tao? Hayaan nyo na sabihin ko sa inyo ang kwento ng dalawang bayaning aso.
si Togo, at si Balto. Ay mga aso na sinanay upang hilahin ang isang kareta o sled. At bilang isa sa isang kupunan o grupo, sila ay itinalaga para dalhin ang sirong para sa bayan ng Nome. Noong January 1952, ang mga doktor sa lugar na iyon ay nangamba na ang epidemya ng diphtheria ay maaring tumama sa buong bayan. Ngunit ang tanging magagamit na serum ay nasa Anchorage pa. At ito ay humigit kumulang ng 1,000 milya. Dahil sa nag-iisang nilang sasakyan panghimpapawid at ang mga makina nito ay nagyayelo, napagpasyahan ng mga opisyal sa Anchorage na ang serum ay dalhin at maipasa ng maraming pangkat ng mga aso o sled dogs. Ang pangkat na pinangungunahan na ang aso si Togo ay napili para dalhin ang serum sa buong delikadong ruta. Ang pangkat naman na pinangungunahan ang asong si Balto ang kumuha ng kargada para naman sa panghuling biyahe. At naihatid ang serum ng maaga pa sa inaasahan. Ang mga labi ng dalawang asong ito ay ipinapakita sa hiwalay na museo. At ang statwa ni Balto ay nakatayo din sa New York's Central Park. O mga bata, ano ang masasabi niyo tungkol sa ating kwento? Hindi ba't kamangha-mangha ang Diyos na ginawa niya ang mga aso na may kakayahan at handa na tumulong sa ganoong karaming tao? Sa ating kwento sa Biblia ngayon, matutunan natin ang iba pang hayop na ginamit ng Diyos para magbigay ng pangailangan ng tao na nagtitiwala sa Kanya. O mga bata, buksan na natin ang ating mga Biblia. Sa 1 Kings chapter 16, verse 29 hanggang verse 34. At 1 Kings chapter 17, verse 1 hanggang verse 6. At sa pagkakataong ito, tutulungan niyo ako sa pagbabasa ng ating kwento. Tumayo at magsama-sama ang mga batang lalaki. At gayon din, tumayo at magsama-sama ang mga batang babae. At ang mga batang lalaki, basahin ang odd numbers. At ang mga batang babae naman, basahin ang mga even numbers na mga talata. Sige, bibilang ako ng 5 para kayo ay makapaghanda. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Handa na ba kayo mga bata? Okay. Bubuksan na natin ang ating mga Biblia. Sa 1 Kings chapter 16, verse 29 hanggang 34, ang una magbabasa ay mga lalaki. Ito ay odd numbers. Okay, verse 29. Okay, start. At nang 88 taon, si Asa na hari sa Juda ay nagpasimula si Achab na anak ni Ormi na maghari sa Israel. At si Achab na anak ni Ormi
ay naghari sa Israel sa Samaria ng 22 taon. Verse 30, mga babae. At si Acab na anak ni Orme ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon na higit kay sa lahat na nauna sa kanya. Verse 31. At nangyari, nawari isang maagang bagay sa kanila na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na siya'y nagasawa kay Jezabel, na anak ni Etbaal, na hari na mga Sidonyo, at yumaon at naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya. Verse 32. At kaniyang ipinagtayo ng dambana si Baal sa bahay ni Baal sa kaniyang itinayo sa Samaria. Verse 33. At gumawa si Acab ng Asera at gumawa pa na higit si Acab upang mungkahiin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa galit kaysa lahat ng mga hari sa Israel na nauna sa kanya. Verse 34. Sa kaniyang mga kaarawan, itinayo ni Hael na taga Bethel ang Jericho. Siya ay naglagay ng talagang baon sa pagkamatay ni Abiram na kanyang panganay. At itinayo ang mga pintuang bayang yaon sa pagkamatay ng kanyang bunsong anak na si Segob. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamagitan ni Josue na anak ni Nun. Okay, so 1 King chapter 17 verse 1 hanggang 6. Mauna yung mga lalaki. Verse 1. At si Elias na Tisbita na sa mga nakikipamayanan sa Galaad ay nagsabi kay Acab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya, hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. Verse 2, mga babae. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi. Verse 3, umalis kayo rito at lumiko ka sa dakong silangan at magkubli ka sa tabi ng batis, Sheret, na nasa tapat ng Jordan. Verse 4, at mangyari na ikaw ay iinom sa batis at aking iutos sa mga uwak na pakainin ka roon. Verse 5, sa gayoy, naparoon siya at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng batis, Cheret, na nasa tapat ng Jordan. Verse 6, at dinalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga, at tinapay at laman sa hapon, at siya'y uminom sa batis. Salamat mga bata sa pakikilahok sa ating pagbabasa ng ating kwento mula sa Biblia. Ngayon, ilang mga katanungan ang nais kong ibahagi sa inyo. Bakit pinigil ng Diyos ang ulan
sa lupain ng Israel? Dahil nagkasala ng malaki ang hari ng Israel laban sa Diyos. At ito din ang kanyang ikinagalit. Ano ang naging epekto ng galit ng Diyos sa hari ng Israel? Nagkaroon ng tagtuyot at walang pag-ulan sa matagal na panahon. Ano sa tingin nyo ang epekto ng tagtuyot ng mahabang panahon? Ang mga halaman ay mamamatay, ang mga balon at batis ay matutuyot at walang mga pagkain para sa mga tao at hayop. Paano nagbibigay ang Diyos ng pagkain at tubig sa mga propetang si Elijah sa panahon ng tagtuyot? Sinabi ng Diyos kay Elijah na magtago malapit sa batis na Cheret para siya ay makainom sa batis. Pinag-utos din ng Diyos sa mga uwak na magdala ng tinapay at karne kay Elijah tuwing umaga at gabi. Ano mga bata, ano ang masasabi ninyo sa ating kwento patungkol sa Diyos? Ang Diyos ay may kapangyarihan na utusan ang mga uwak. Nagbibigay ang Diyos ng ating mga pangailangan na hindi pangkaraniwang paraan. Ang Diyos ay kaya tayong alagaan kahit na sa mga mahihirap ng panahon. God created, oh God created, God created, oh God created, God created. Magandang hapon sa inyo mga bata. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating relationship life. Mga bata, sinasabi sa ating life verse sa hapon ito na in whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Sabi sa Job chapter 12 verse 10. Malinaw na ating nakita ito sa ating kwento sa Biblia. Tama ba mga bata? Inuutos ng Diyos sa mga uwak na magdala ng pagkain kay Elijah at mapanatili niyang buhay si Elijah sa gitna ng mahabang tagtuyot. Naniniwala ka ba na kaya rin ng Diyos na utusan ang mga hayop sa panahon natin ngayon? Opo, tama. Kaya pa rin na utusan ng Diyos ang mga hayop para gawin ang kanyang mga plano, tulad kung paano niya ginamit ang mga aso ito para ingatan at iligtas ang buhay ng mga tao. Pag tayo ay nakakarinig o nakakabasa ng mga kwento tulad nito, tayo ay napapalalahanan na kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Purihin natin siya ngayon at ang kanyang abilidad na gawin ang mga hayop na gumawa ng hindi pangkaraniwang mga bagay. God created, oh God created, God created, oh God created. Sinasabi sa ating life verse sa araw na ito na nasa kamay ng Diyos ang mga buhay ng kanyang mga nilalang. Tayo ba ay kasali dito? Opo, ang talata na ito ay hindi lamang tinutukoy ang mga hayop bagkus pati ang mga tao. Ang ating kwento sa ating Biblia, nabasa natin na kung paano idinirekto si Elijah para balaan si Haring Ahab tungkol sa paparating na tagtuyot at binigyan niya ng direksyon ang propeta na magtago malapit sa batis ng Cherit at doon ay maghintay para sa pagkain na kanyang ipapadala sa pamamagitan ng mga uwak. Ang Diyos ay siya pa rin pumapatnubay sa atin ngayon. Pwede mo bang sabihin sa akin kung paano ito ginagawa ng Diyos? Tama, sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Ang salita ng Diyos ay naglalaman ng mga pagtuturo kung paano mamuhay sa paraan na siya ay nalulugod at benepisyo nito sa atin. Ang Espiritu ng Diyos na siyang laging nandyan sa lahat ng naniniwala kay Jesus ay nagbibigay daan sa atin para maintindihan ang sinasabi ng Biblia
at kung ano ang kahulugan nito sa atin. Ngunit tayo dapat ay payag na makinig sa kanyang direksyon at sundin ang kanyang pinag-uutos. Payag ka ba na gawin ito? Ipagkakatiwala mo ba sa kanya ang iyong buhay? Sige mga bata, tayo ay tumayo at manalangin. Makapangyarihang Diyos, pinangungunahan niyo po ang buhay ng lahat ng inyong nilalang. Pakiusap, pangunahan niyo rin po ang aking buhay at turuan niyo akong sumunod sa inyo. Lahat ng buhay ng mga tao ay nasa iyong kapangyarihan. Pakiusap, panghawakan niyo rin po ang aking buhay at turuan ako ay magtiwala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga bata, tulad sa nabanggit sa Relation to Life na part 10 ng ating pag-aaral, ang ating verse ay matatagpuan sa Job chapter 12 verse 10 at sinasabi dito, "In whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind." Sa Tagalog, sa kaninong kamay ang kaluluwa ng bawat buhay na bagay at hinihinga ng buong sangkatauhan. Mga bata, kaninong kamay ang binabanggit sa ating verse? Tama, ito ay sa kamay ng Diyos at ang buhay na bawat isa, tao man o hayop ay hawak ng Panginoon. Ngayon naman, sabay-sabay natin basahin ang ating verse. Job chapter 12 verse 10. "In whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind." Isa pang malakas at sabay-sabay mga bata ha. Job chapter 12 verse 10. "In whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind." Magaling mga bata! God created, oh God created, God created, oh God created, God created. Mga bata, tayo naman ay natapos sa ating offering. At bago yan, basahin ko muna ang Leviticus chapter 27 verses 30 to 34. Sinasabi dito, "And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. And if a man will at all redeem aught of his tithes, he shall add thereto the fifth part thereof. And concerning the tithe of the herd, or of the flock, even of whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. He shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it. And if he change it at all, then both it and the change thereof shall be holy. It shall not be redeemed. These are the commandments which the Lord commanded Moses for the children of Israel in Mount Sinai." Mga bata, sa panahon ni Moses, ang pagbibigay ng tithes ay ginawa ng batas para sa mga Israelita. Ang ika-10 bahagi ay tinuturing na banal para sa Panginoon. Ang pagbabalik ng 10 bahagi ay pagkilala sa probisyon ng Panginoon. Ngayon naman, ihulog na natin ang ating offering sa offering box. Iupo ang ating mga ulo at ang mga mata para sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay muling makapag-aaral at makapakinig ng inyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ang aming pong mga napag-aralan ay magamit po namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Dalangin din po namin sa inyo, Panginoon, ang aming offering na magamit po ito sa mga gawain niyo. Lahat po ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God created, oh God created, God created, oh God created, God created. Ngayon naman mga bata, dadako na tayo sa ating closing prayer. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Tayo'y mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin na muling mapag-aralan ang inyong salita. Salamat po sa wisdom at knowledge na makinaloob niyo na aming naunawaan ang mensahe para sa amin sa araw na ito. Salamat din po sa patuloy na pagpaprovide ng aming mga pangailangan na alam ko po na hindi namin deserve ang mga blessings na natatanggap namin, pero patuloy niyo pa rin binibigay ang mga ito sa amin. Dalangin ko din po ang mga aming mga napag-aralan at narinig sa araw na ito ay tumanim sa puso't isipan ng mga bata at may sabuhay nila ang lahat ng kanilang mga natutunan.
Muli kami po ay nagpapasalamat at lahat ng ito ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. God created